tayo na tumalima, ano yun, dami nating inuuna. Ang dami nating inaaksayang pondo para sa pagpapapogi lang na unnecessary. Unnecessary na po yung iba riyan. Okay. Meron pa ba? Ayan, no? Ito po ang sinabi ng mga taga-Office of the Vice President. Maliwanag pa ang mga sasikat ng araw. Ito po yung laman ng relief boxes. Iniisip ko, no? Kung lagi na may nakahanda relief box dyan sa Office of the Vice President, baka mabulok yan. Yung pala, ito pala laman. Naglalaman ng pangunahing pangangailangan ng pamilya tulad ng banig, kumot, kulambo, hygiene kits, tsinelas, collapsible, water container. Di ba? Tama rin eh. Masyado po kayong alalang-alala kung bakit nasa Germany. Hindi po siya manunood daw ng Taylor Swift. Grabe, no? Grabe talaga manira, no? Bakit po, bakit po hindi nyo sinisiraan si President Marcos? Hindi lang po siya simple nanonood. Siya pong nagpapa-concert mismo. Huwag po kayong hanap ng hanap sa Duterte. Pero abangan nyo lang po, mga 2 araw, iniisip na nila. Yung baha ngayon, dulot na Karina, abangan nyo lang po. Ilang araw lang po mula ngayon, ang pag-uusapan na niyan, kasalanan ni Duterte yan. Pustahan tayo? Sige. Ayan basta sinabi ko na, mahanapan nila yan ng paraan na isisi kay Duterte. Maniwala kayo? Maniwala, para na ako si brother. Boss Baz, yung sinasabi ni Marbil na kulang ang pulis, bakit si Sara ang tinanggalan niya? Dapat lahat ng mayor at congressman at matataas na cabinet members, tanggalan niya rin ang police security. Asan ng EDCA? Tama. Oy, EDCA. Wala kami nakitang rubber boat man lang na sumasagip. Umalis daw si BP Sara dahil hindi daw napalitan si Marcos. Alam nyo, ako nakailang maisog na ako. Pinagre-resign lang, pero yun wala naman po sa usapan na lulusubi. Di dapat sa ang mga rally natin doon na sa Malacanang malapit. Hindi naman. Di ba? Nagpapaliwanag lang sa tao, parang kinakampanya lang bakit anong mga mali sa gobyerno. Hindi po tama, hindi po yun. Yun po talaga trabaho. Yung mga nagsabi pong mali yung ginagawa natin. Oposisyon po kami. Kung kayo maka-administrasyon, yan yung trabaho nyo. Ipagtanggol ang administrasyon. Kami naman, ang trabaho naman namin, parang, yun nga, taga-balanse tayo. Kumuwawalan po na oposisyon, pangit po yun. Lahat gusto nyo tumangulang ng tumango. Delikado ang bansa kung marami pang trahedyan dumating. Correct. Kung trahedya lang, wala na Hindi alam Yun yung maganda kay pinanunod natin si Pangulong Duterte sa trabaho niya, parang at-is ka di ba? At-is ka na nagtatrabaho yung gobyerno, alam ng mga tao kung saan pupunta. Maaga pa lang, umuulan pa lang, nagsasabi na sila, dito po ang evacuation center natin punta po kayo rito. Kaya nasira yung flood control project, binangga daw ng barko. 500 yun. Ilang barko ba bumangga? 500 ang barkong bumangga. May nabasa ko kabadong, gawa daw ng mga rehabilitate ng Manila Bay ang baha. Patawa talaga sila. Yan nga yung iniisip kong kakatwiran na naman nila Tapos sasabihin naman nila, sino ba nag-approve? Di ba? Approve na naman. Pero yung baha sa Davao, di mo binigyan ng pansin. Pero 52 billion siya, nasa na?
Makulit pala to eh, no? Binibigyan ko nga ng halimbawa eh. Sabi ko sa inyo, alam mo, John Rudolph Gonzales, ang dami ko ng video dyan, tsaka mga posts, no? Kung sa Mindanao to nagaganap, tong pagbaha na to, sinisisi yan kay Pulong. Di ba? Dahil, di ba may budget ka? Pero dahil dito sa Metro Manila, sa Bulacan, at sa Pampanga ang baha, at sa iba pang parte ng Pilipinas, wala tayong sinisising congressman. Tama ba ako? Dahil kinakatwiran natin ulan. Ngayon, kung hindi mo naiintindihan yung sinasabi ko, ang punto ko rito, si Digong, na tinatawag ninyong kung ano-ano, Tatay Digong, wala pa yung bagyo, naririnig na natin yung mga plano, gaano kalakas, no? Gaano yung, paano tayo naghahanda. Nakikita na natin yung stock ng DSWD ilang araw bago dumating ang bagyo. Yun yung paghahanda. Wala pa ako ron sa flood control eh. Binabasa ko lang yung sinasabi nila na yung flood control daw nabundol ng mga barko. Ang pinupunto ko ritong hindi handa, mismo wala tayong nakikitang mga evacuation center. Walang mga ini-interview yung GMA. Ilang araw bago yung bagyo na dito po, evacuation center, tinitignan na yan ng mga reporter, pinapakita na yan sa TV. Yun yung punto ko na hindi handa sa sakuna. Ngayon, kung may iba ka pang iniisip, no? Bakit hindi ko binabanatan yung pag bumabaha sa Mindanao? Ang presidente po ng Mindanao, kung hindi mo alam, si BBM pa rin. Hindi rin natin nakikita yung mga hinahanap ko ngayon na narito sa Maynila yung baha. Naintindihan nyo? Yan yung punto ko. Wala talagang paghahanda sa sakuna. Unlike nung panahon ni Duterte. Sinasabi nila, binangga daw ng barko yung flood control. Sabi ko, 550 yun. Pero talaga namang malakas yung ulan. Pinapabulaanan nga nito na si Pulong yung may kasalanan tuwing bumabaha sa Mindanao. Ang kapuna-puna dito, asan yung mga nakikita natin before dumating yung bagyo, may nakahanda ng mga relocation site. Meron na yung, alam niyo yung simple lang po na kahon-kahon. Nakakahon po yung mga, kanya-kanya po yung bawat pamilya may separate. Panahon ni Tatay Digong yun eh. Yung mga mayor, handa na, papakita na mayor. Meron na po kami rito. Yung mga narito po sa mga Upper Manila, dito po kayo pupunta. Yung mga ganun ba? Hindi natin nakita yung paghanda na yun. Mahirap po bang intindihin yun? Napakalinaw po nun. Yun po yung topic natin. Hindi nakapaghanda tong gobyerno na to. Dahil lang inuna, bubuo ng task force para alamin kung sino talaga ang may kasalanan dun sa video. Sabi nga ni Maharlika siya ako nagpakalat. Marami na niniwala kay Maharlika. Desinir. Dun kayo magkakaproblema. Kung lahat na nag-share na yun ay kakasuhan nyo. Napakarami nun. Marami ring magagalit sa inyo. Lahat ng pamilya nun. Sabihin, puta, napakapiko naman itong gobyerno na to. Si Tatay Digong, dami nagsabi, Digongyo, mamamatay tao. Binabanatan niya lang. Ayan, tawag, pre-positioning. Ngayon ba, may nakita tayo? Sa mga DSWD offices na pinapakita before dumating si Karina, wala.
Tapos sasabihin nyo, handang-handa. Mampu pa naman, no? Boss Baz, kailan na bang magpaalam si Inday Sara kay Bongbong kung may importanteng lakad? Alam nyo po, ito magtapatan na po tayo, no? Parang hindi nyo naman po alam. Hindi po good si BP Sara at saka si BBM. Kung official po yung lakad niya, nire-represent niya yung Vice President doon. Halimbawa, mag-i-speech siya, nire-represent niya yung Pilipinas, dapat magpaalam siya. Pero kung magbabakasyon naman, tapos hindi sila good, hindi naman na necessary yun. Di ba? Meron lang personal na ayusin, siguro naman hindi na necessary yun. Pero kung katulad nung ginawa ni Leni Robredo, nire-represent niya yung Pilipinas sa kanyang mga salita. Tapos, malaman-laman mo, sinisiraan niya pala yung gobyerno. O, yun po masamang ano yun. Kasi, nire-represent mo pa rin yung as, guest ka dun as Vice President eh. Yun yung mga pagkakamali niya ni Epal Leni Robredo nung panahon na yun. Yan. Di ba ang trabaho ni BP maghinday lang na mangyari sa presidente? Halimbawa, ma-overdose, matsugi. Correct. Pero sa totoo lang, pag mga ganyang maraming mga kagalit, hindi po maraming kagalit dahil maraming masamang tao si BP. Maraming galit sa kanila eh. Sa kanila mag-ama dahil sa pagtatrabaho nila ng tapat eh.